Magandang umaga mga mamshis, mga beshes, ladies and red, at yung matanda at saka bata. Andito naman tayo sa divination talk natin at tuloy na naman yung usapan natin sa pagmamarites. I-share naman natin yung bagong marites ni Maringtes. At kasama na po yung mga handsome, tall, and dark na mga guys dyan. Wala na po tayong pinipili. At bago lahat, pasalamat tayo sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. Dahil sa kanila, hanggang ngayon, andito pa rin yung talk natin. At kahit na elementary lang yung natapos nyo po, pwede kayo rito kasi gagawin natin masyadong simple na makuha nyo. At yung tema po ng talk natin is hindi po nagbabago. Ito ay tungkol sa forgiveness. Kinuha sa nakasanayan nating tinatawag na Lord's Prayer. Ibig sabihin is ito yung prayer na ginamit ni Master Christ nung nandito pa siya. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Ibig sabihin, mag-uunahan tayo sa pag-forgive ng kasalanan ng bawat isa. Kahit ikaw yung may ginawang masama sa ibang tao, kailangan mo mag-forgive. Dahil yung guilt, yung galit, alam yung anger, alam yung sama ng loob is mananatili sa iyo. Hindi yun galing sa ibang tao, sa iyo galing yun. So, kailangan i-forgive mo siya para matanggal yun sa puso. Kasi ang health ng isang tao, sa puso po nakukuha yan. Hindi po ito, medical na yung health natin is sa heart. Kundi ibig sabihin, ay yung seat of consciousness kasi natin, yung lahat-lahat sa atin, is andoon sa heart and center ng pagkatao natin. Yun yung ibig sabihin. So ngayon, punta tayo sa kwento. Ito bago marites to. Old but new. Ibig sabihin, makaluma ito na kwento pero parang bago siya. Okay. Tungkol ito sa story sa Genesis pa rin. Okay. So, tungkol kay Joseph. Kilala niyo si Joseph, di ba? Nabasa niyo na siguro. Ang tawag sa kanya is Joseph the Dreamer. Okay. Si Joseph po, anak ni Jacob. Okay. Si Jacob po, may dalawang asawa. Pero nagkaroon siya ng additional, dagdag na dalawang asawa. Kasi yung asawa niya na dalawa is merong maid servant. Ito yung katiwala talaga. Parang kapatid ito, half sister. Yung mga servant dati, parang mga kapatid yan, member ng family yan, hindi yan outsider. Membro ng pamilya yan, pagkatiwalaan. Ibig sabihin, kahit na buhay nila, ipagpalit nila sa master nila. So yung asawa ni Jacob na si Leah, yung una, at saka yung pangalawa, si Raquel, ay may servant. Si Zilpa kay Leah, at saka si Bilha kay Raquel. Parang kapatid nila ito. So, kung may mga secret sila, ang nakakaalam lang is yung maid servant. Chief maid servant. Pinipili ito ng father nila. Ito yung nabagay ng mga tao na mag-serve sa kanila kasi kahit buhay nila, kaya nilang ibigay sa mistress nila o yung master nila. Okay. Ang tawag sa master kasi ng babae, mistress. So ngayon, ito yung interesting kasi maraming lesson yung buhay ni Joseph. Pero i-trace muna natin mag-umpisa muna tayo sa life ni Jacob. Okay. Si Jacob, may kapatid siya na si Esau. Okay. Si Jacob at saka si Esau. So, si Esau, supposed to be yung eldest, pinakamatanda. Yung kasunod si Jacob. Pero ang nangyari, dahil sa yung nanay nila, yung asawa ni Isaac. Si Isaac kasi may asawa siya, yung anak niya, si Esau, at saka si Jacob. Matanda si Esau, pangalawa si Jacob, dalawa sila. So, ngayon, sa story na to, sa anak ni Isaac, si Esau, supposed to be, siya yung eldest, siya yung sa kanya ipagkatiwala yung family.
Ganun naman yung eldest, pagkatiwalaan. Kasi andun yung qualities ng halos ng mother, nanay, at saka ng tatay. Andun yun sa eldest. Pero, may ano kasi yan may preference, pinipili yung magulang. Usually, yung tatay, pinipili niya yung eldest. At saka usually, yung nanay, pinipili niya yung youngest. So, ganun yung nangyayari minsan dyan. So, ngayon, pinili ng asawa ni Isaac, si Rebecca yata yung wife niya, pinili si Jacob. So, ngayon, ito nagumpisa yung problema, which naging blessing, ginawang blessing ni God. Okay. May paulit-ulit na pattern ito. Kaya nga may tinatawag tayong yung parang family history ng patterns ng behavior. Ito makikita natin nangyayari din ito sa atin. Yung ibang tao, hindi nila naintindihan ito. Especially yung mga masyadong busy na tao. Walang time sa pag-iisip na ganito. Pinagpalit ni Esau yung right niya sa isang pagkain. Okay. Pagkain. So, yung rights niya sa family, karapatan niya, pinagpalit niya sa pagkain. So, yung ginawa ni Jacob, no? Dahil siya nagbigay ng pagkain, para hindi siya mapagkamalan na si Jacob, at saka para isipin ng tatay niya siya si Esau, may ginamit nila yung isang paraan ng mother niya. Nagdamit siya na si Esau, at saka parang may nilagay yata siya sa katawan niya, parang balahibo. Okay. Deception yun. Kasi parang dito kinuha yung pangalan ni Jacob, deception. Yung meaning niya. So, yung deception, hindi totoo ibig sabihin. Deceive. Okay. So, hindi naman actually masama yung plano niya. Kaya lang, parang naging masama yung nangyari in the end. Okay, ganon. So, ngayon, nang pinalitan na yung pangalan niya, kasi nag-wrestle siya, nakipag-wrestling siya sa angel. Okay, yung angel, walang gender yan. Hindi yung lalaki, hindi babae. Katulad ni God, hindi lalaki, hindi babae. Pinalitan yung pangalan niya na Israel. Okay. Pero bago pinalitan yung pangalan niya na Israel, nagkaroon muna siya ng pamilya, si Jacob. So ngayon si Jacob, pumunta siya dahil tradisyon yun sa mga tao dati na dapat yung mapangasawa mo is within sa family mo lang. Kasi yung practice ng ibang tao, yung kamunduhan, ngayon baliktad na. Kung mag-asawa ka malapit sa family mo, kamunduhan daw yun. Pag nag-asawa ka sa ibang pamilya is yun daw yung holy na sinasabi na tama. Dati, yung pananaw is pag nag-asawa ka within sa family mo, ito yung holy. Ang kamunduhan is mag-asawa ka sa labas ng family mo. Baliktad na, matalino kasi yung tao ngayon Marami na kasi matatalino ngayon. Dami mga doktor, dami mga PhD, dami mga scientist, dami mga scholar, mathematician. So, matatalino na yung tao ngayon. So, binaliktad nila yung idea ng Godhead. Ganun talaga yung matalinong tao. Kaya niyang baliktarin yung halos lahat ng bagay. So, kayo dyan, kung matalino kayo, malamang baliktarin nyo rin yung sinasabi ko. Okay. Kasi pinulot ko lang naman to sa Marites niya, ni Maringtes. Tungkol to sa Godhead. Pero yung mga sado, hindi nila babaliktarin po yung sinasabi ng Godhead. Yung sinasabi ng Scripture. Kaya nga parang siraulo yung mga sadhu or mga spiritual master, guru, acharya, or mystic mentor. Kasi sunod ng sunod pa rin sila sa dating paniniwala. Matalino na yung mga tao. So siraulo, malamang yung mga sadhu. Isalin nyo na lang mga saints dyan. Okay. Sadhu, si Master Christ, sadhu rin. Nako. Parang pangit sabihin, di ba? Sina Moses, sina Joseph. Pag sinabi mong may siraulo, nako, baka mapatay ka ng ibang tao. So, wag mo na lang sabihin. Imaginein mo na lang. So, ganun yung nangyari. Binaliktad ng tao ngayon yung system ng pinagbigyan ng Diyos. Kasi sabi daw nila, maliit pa yung tao sa mundo. Kaya ganun. Ibig sabihin, maliit pa yung utak ng Diyos dati. Ngayon, malaki na yung utak niya. So, pinabigyan niya yung tao. Pero hindi po ganun. So, ngayon, ganito yan. Nag-asawa mo na si Jacob. Within sa family niya. Pero, kahit na yung family niya, pinasok ng idolatry. Kaya nga si Raquel, later on, nagdala ng idol. Household god. Okay. So, ganun yung nangyari.
So, pero ito yung hindi naisip ng iba. 'Di ba, hindi pwede sa kanila na yung mas bata mauna mag-asawa, dapat yung matanda muna. So, yung matanda ay si Raquel, si Leia. So, ibig sabihin ng Leia is maganda yung mata niya. Beautiful eyes daw. At saka ibig sabihin ng Raquel is maganda yung katawan niya. Maganda yung hugis ng katawan niya. Ganon yan. Siksik. Okay. Pero bakit? Ito yung isipin nyo. Bakit hindi nakilala agad ni Jacob si Raquel na iisip, to think of it, kung isipin natin, mga mamshibesious ladies, yung red at yung matanda, saka ba, saka handsome, tall and dark ng kaysa. Ay yung unang na-meet ni Jacob si Raquel. Ibig sabihin, kilala niya ito. Bakit hindi niya na-recognize si Raquel na nung wedding day? Kasi po, konti lang yung pinagkaiba ni Leia at saka ni Raquel. Halos pareho yan sila. Kaya nung honeymoon night nila, nung unang gabi ng after ng kasal nila, hindi ma-recognize ni Jacob yung pinagkaiba ni Raquel at saka ni Leia. Ganon yun. Baka isipin nyo, walang ilaw dati. Baka malamang walang ilaw, pero kahit na, may ilaw yan. Kasi wala namang panahon na walang ilaw talaga. Kasi after ng araw, may buwan. So, ibig sabihin, may ilaw pa rin kahit anong gawin mo. May liwanag. So, ano yung distinction? Pinagkaiba. Konti lang yung pinagkaiba. Yung beautiful eyes, at saka yung beautiful body dyan, iba yung ibig niyang sabihin. Ibig sabihin, si Leia is masusi siya mag-observe ng ugali ng isang tao. Kaya maganda yung mata niya. Ganon yan. Yung strength ni Leia, very observant siya. Kilalang kilala niya si Raquel at saka mga tao sa paligid niya. So, kung magkunwari siyang si Raquel, hindi talaga ma-recognize ni Jacob na si Leia siya. Ano naman yung pinagkaiba ni Raquel? Si Raquel is, masusi siya. Ibig sabihin, ingat na ingat siya pag may ginagawa siya. So, ibig sabihin na maingat na ingat siya is, very methodical si Raquel. Kaya medyo mabagal siya sa tipo. Yun yung ibig sabihin na maganda yung katawan niya. Yung isa, yung pag-iisip, yung isa katawan. Ganon yan. Pinag-isa ni Jacob yung pag-iisip at saka yung katawan. May mga babae na magaling talaga sila. Isang tingin lang nila, nakukuha nila yung gali ng isang tao. Mayroong mga ibang tao na it will take time. Pag may ginagawa sila, medyo pabagal-bagal. Ano yung nangyari? So, ganun yung servant ni Leia, si Silpa, very observant din. At si Raquel, si Bilha, is very very methodical. Ingat na ingat sila pag may ginagawa. Okay. So, ganun yan. Pero, balik tayo sa story ni Joseph. Baka maligaw tayo. Kasi sa sobrang, para itong malaking puno na maraming branch, maligaw ka sa sobrang dami. No, ngayon, eto. Si Joseph, nang pinanganak siya, kasi makwento tong si Joseph, very jolly na tao, masayahin na tao. Binigyan po siya ng isang magandang damit ng tatay niya. Ito, bumalik na naman. Na-deceive ni Jacob, yung father niya, gamit yung damit. Ngayon, binigyan ni Jacob si Joseph ng damit. Bumalik na naman yung story niya. At dahil dito, medyo nakaramdam ng special talaga. Kasi tradition sa family nila na yung kasalanan pala is connected sa damit. Ang damit dito is panglabas lang. Tandaan natin, panglabas itong damit na to. Yung sa time ni Master Price, yung damit is panloob na. Okay. So, rainbow, 7 colors na robe ito. Parang rainbow. Ito rin parang sa story ni Noah, may rainbow. Ito yung rainbow, robe. Parang covering siya. Okay.
So, ngayon, nagalit yung mga kapatid niya kasi parang special siya sa tatay niya. Ganon din yung nangyari. Yung eldest, nagalit kay Jacob na younger. Si Joseph, younger brother siya, ng mga ibang kapatid niya nagalit sa kanya. Wala pa si Benjamin, hindi pa pinanganak. Si Joseph pa lang. So, ibig sabihin siya yung youngest. So, ganon din, naulit na naman. Yung matanda na kapatid, nagalit sa nakababatang kapatid. Pero may prophecy kasi yan. So, pero later na lang natin ibalik yung point. Ganon yung nangyari. Na ngayon, dahil si Joseph is masayahing bata, na naginip siya. Sabi niya, so, ng dream niya, yung bundles of grain, kasi sila farmer, nag-farm sila, nag-bow down yung nila, yung grain nila, parang binaba yung ulo nila, yung mga grains. Unang dream niya, nagalit na rin yung mga kapatid niya. Ulit na naman. Yung pangalawang dream niya, dalawa lang yung dream yung sinabi dito. Yung araw, buwan, at saka yung mga bituin, 11, daw, is nag-bow down sa kanya. Wala pa yung 11 na dito. Okay. So, ganon yan. Nag-bow down sa kanya. Now, meron pala akong may nakakalimutan na member ng family, si Jacob. Hindi sila 12, 13 sila yung anak ni Jacob. Hindi 12. Kasi si Jacob may anak na babae sa eldest na anak niya, na wife niya. Matanda na wife. Kasi si Raquel yung mas bata. Si Dina po yung anak. Yung only daughter sa family ni Jacob, si Dina. Dina. Hindi si Dina Bonivia. Iba yun. Okay. So, ngayon, ang pangalawang dream niya, ito ngayon nangyari, na ibig sabihin ng sa tarot cards, may sun, moon, at saka stars dyan. So, ito ngayon, sabi ni Joseph, tingnan niyo yung order ng preference, yung pinakamalaga sa buhay ni Jacob. Una, sabi niya, mag-bow down yung ni-rebuke niya. Uy, wag ganyan. Yung nanay mo, yung mga kapatid mo, at saka ako, iba, mag-bow down kami sa'yo. Tingnan mo yung order ng preference. Unang pinakamahalaga yung nanay. Pangalawa yung anak. So, yung tatay, panghuli na lang siya. Ganon yung order ng pag-uugali. Inuuna mo na yung wife, kasunod yung mga anak, tapos yung sarili. Okay. So, ngayon, nagselos yung mga kapatid kasi pangalawang beses na sinabi ni Joseph na maging mas mataas siya sa mga kapatid niya. Eto na. Okay lang yung galit, pero pag magselos yung kapatid mo sa'yo is pagtangkaan kanya ng masama. So, pag yung kapatid mo is nag-isip siya ng masama sa'yo, ibig sabihin, may halong selos yun. Nakuha niya na, mga mamshi, beses, ladies na red, ate matanda at saka bata at saka mga handsome, tall, and dark na guys yan. Okay yung galit, pero pag may selos, ibig sabihin, may masamang na yon, sama ng loob. Okay. Pero si Jacob, nag-learn kasi siya sa lesson sa family niya, kasi matalino din siya. Nag-mature din siya sa experience niya. Kaya, napag-isip ni Jacob, ano kaya yung ibig sabihin ng panaginip na yun? No, ngayon, eto na, lumabas na yung sama ng loob or jealousy ng mga kapatid. Gusto nilang patayin si Joseph. So, ibig sabihin, pag nagtangkang patayin ka ng kapatid mo, which nangyayari naman sa family, o sirain yung pangalan mo, sirain niya kung ano-ano sa'yo, may jealousy po, may halong jealousy po yan. Hindi jealousy sa bintana, hindi selos yan. May halong selos yan kasi pinagtangkaan ka na ng masama. Pero, dahil yung eldest na anak, si Reuben,
nag-acquire siya ng ugali ng tatay at saka nanay niya. Matalino si Reuben. Nakikita niya yung masamang motibo ng mga kapatid niya. So, gusto niyang i-save si Joseph. Kasi si Leah, hindi din siya masama. Kilala niya yung kapatid niya. Pero dahil ayaw niya masira yung family nila, magaling mag-handle si Leah ng family. Ganon yan. So ngayon, gusto niyang i-save si Joseph. Yung isa dyan, si Judah. Sa eldest din ang galing. Anak din siya ni Leah. So matatalino sila. Kaya lang, ang pinagkaiba ni Reuben at saka ni Judah, which dito nang galing yung Judaism, is sa kay Reuben, walang kapalit. Gusto niyang i-free yung kapatid niya, kaya lang hindi na magpakita yung kapatid niya. Yung kay Judah naman, kaya nga yung mga Jews, tawag sa kanila Yahudim, kasi kay Judah yan, Yahud, is, ibenta na lang natin, may perang kapalit. Ngayon, itong story ni Joseph na to, mag-reflect ito sa story ni Jesus or ni Master Christ, yung great Sado. Kasi si Joseph, Sado rin siya. Pero very, very methodical siya. Okay. Ganon yan. Kaya nga yung mga Sado, very methodical yan sila. Hindi yan sila basta-basta. Pinili yan sila dahil napakagaling nilang mag-isip, magaling sila magsalita. Kaya lang may mga shortcoming minsan. Okay. Si Joseph, ang shortcoming niya, dahil galing siya kay Raquel, very methodical siya, pero hindi siya, yung tipong insightful na katulad ni Leah. Kasi hindi naman siya nanggaling kay Leah. So ngayon, ito ngayon nangyari, alam niyo yung principle sa scripture na kung anong tinanim nyo, siyang maging bunga. Nanggaling pa ito kay Isaac at saka kay Rebecca. Yung deception, pabalik-balik, galing pa kay Abraham. So kung anong tinanim nila, yun naging bunga. Kaya ginamit nila yung robe na to at saka yung food. Ito yung naging story din. Yung pagbetray ni Jacob kay Esau, pagbetray ni, alam mo yung kay Isaac, ganon din yan kay Joseph. So may element palagi na damit. Ganon din kay Master Christ. May damit na kasama palagi yan. Okay. Yung robe. Okay. So ngayon, yung isang unique na kwento dito na pag-break para ma-fulfill yung promise na to, na ma-restore ulit, para ma-end na yung betrayal, tungkol kay Judah at saka kay Tamar. Ito yung hindi nakuha ng iba, na minsan, pinipilit na tanggalin minsan sa mga kwento, hindi sa Bible, kundi sa mga kwento, hindi sinasabi. Si Tamar pro, anak po yan ni Judah. No, na nagkaroon din ng betrayal, pero sa susunod na kwento yan. Okay. Now, si Joseph, dahil binenta siya ng mga kapatid niya, sa suggestion ni Judah, ito ni nangyari sa time ni Master Christ na binenta si Master Christ. Yung Sado kasi, pwede mong gawa na masama yan. Pera yung weakness dyan. Kaya nga minsan yung mga Sado, nadala sila, na betray nila yung mission nila dahil sa pera. Pero si Master Christ hindi po nadala ng pera. Minsan yung reason natin is, lang yan, tithes lang yan. Pero yung ending ng tithes yan is na silaw ka sa kamunduhan, pera. Kaya nga walang pinopromote na tithes si Master Christ. Okay. May nagkwento lang siya tungkol sa tithes. Pero hindi yan, walang connection sa kanya kasi may sila, may lalagyan ng pera pero walang kwento tungkol sa tithes yan. Old Testament na practice yan. Okay. Pero dahil sa kamunduhan minsan, nagagamit yan. Nagiging alibay. So si Potiphar, akala ng iba, si Potiphar masamang tao. Guard ng, presidential guard yung status ni Potiphar. At saka yung presidential guard na to na si Potiphar, very religious siya na tao. Kaya nga, nakita niya, na-notice niya, at saka na-realize niya na guided si Joseph. Ganon yung valuation ng mga taong religious. Hindi sila nag-decide dahil mapagkaperahan,
dahil advantageous sa kanila. Hindi po, yung mga taong guided po ng Godhead, God palagi ang naisip nila. Itong tao na to, guided ng Godhead to. Kaya, binili niya si Joseph. At saka nakita niya, na guided talaga si Joseph along the way. Habang tumatagal, nakikita niya. Kaya ang iniisip niya na lang is pagkain niya. O ngayon, ito na naman, bumalik na naman sa story. Pagkain, at saka yung guidance. So ngayon si Joseph, dahil galing sa mother niya, nanay niya na si Raquel, maganda yung katawan. Kaya nga si Joseph, maganda din yung katawan niya. Beautiful nga. Yusuf, maganda. Beautiful. So ngayon, si Potiphar, dahil wala siyang ibang iniisip, dahil dinedepend niya nga sa Godhead yung buhay niya. Kaya nga napili niya si Joseph. Yung mga mamshi, ito, obserbahan niya, mga guys yan. Yung wife ni Potiphar, hindi naka-mention yung pangalan, pero sa Quran naka-mention yung pangalan niya. Is ano siya, mas bata siya. At saka, alalahanin niyo, katulad sa story ni Eve sa Garden of Eden, attracted siya sa panglabas na kagandahan. Kaya na-attract yung wife ni Potiphar, which is babae, sa kay Joseph. Juicy daw delicious, maganda sa mata. Ganon si Joseph. Very useful siya. Kaya hindi na nag-isip ng ibang bagay si Potiphar, which sa story sa Garden of Eden, parang si Adam, hindi na lang siya nag-isip. Yung food na lang yung iniisip niya. Ang nakalimutan niya yung wife niya na very attracted sa katulad ni Joseph. So, parang naging Garden of Eden yung nangyari. So, ngayon, dahil si Joseph is very spiritual siya, sabi niya, hindi po ako pwedeng mag-betray sa master ko. Masama ito sa mata ng Godhead. So si Joseph, ano yung crime ni Joseph? Pinagbintangan siya ng rape. Rapist daw si Joseph. Okay. Kahit na walang ganong nangyari, pinagbintangan siya. So ganon ka, mura yung pag-iisip ng wife ni Potiphar. Pero minsan, sa ganitong panahon, kahit sado ka, wala kang magawa. Kasi, spoiled brat yung wife ni Potiphar. Gusto niya lahat ng bagay makuha niya. So, binigyan siya. No, ngayon, si Joseph, hindi niya alam, guided siya. Ng Shabbat or sweet melody. Isali niya lang si melody dyan. Guided siya ng Godhead. Alam nyo ni Potiphar. So ngayon, kahit na-guided siya, si Potiphar, gusto niyang proteksyonan si Joseph. Kaya na, nagkalat na yung kwento. Alam mo yung chismosa ka, mahilig kang magkalat ng kwento. Na pagbintangan. Walang ginawa si Joseph. Yung damit ni Joseph, na iniwan niya, kasi hindi naman siya masamang tao, umalis siya. Ginamit yun ng wife ni Potiphar. Ganito rin yung nangyari. Diba sa time ni Master Christ, robe din yung ginamit. So, hindi yun nakita ng iba na ito yung ibig sabihin ng shadow ng Old Testament. Parang binigyan ka ng idea, ito yung mangyayari sa future. So, ganun yun si Joseph na shadow, saintly, guru, acharya, or mystic mentor, ito yung ginawa sa kanya. Ganito din kasi yung ginawa ni Jacob sa kapatid niya na si Esau. Robe din yung ginamit. Robe din yung binigay niyang gift kay Joseph. Robe din yung ginamit na pag-betray kay Joseph. Ganito rin yung robe na binigay kay Master Christ nung ipako siya. So, hindi na kita ng iba, paulit-ulit lang yung sumpa. So, kayo, kung may family kayo, pag-aaralan nyo yung sumpa ng family nyo kasi paulit-ulit lang yan. Kung matalino kayo, mag-isip kayo ng maayos. Ng maigi. Katulad ni Jacob, na pag-isip siya. Nag-wonder siya pero inisip niya. Yung mga tao kasi minsan, padalos-dalos, nagmamadali. Alam mo yung jealousy, yung anger. Excuse me.
Pero gano'n naman talaga yan. Kasi matalino na tayo. Hindi na natin ina-accept yung katalinuhan na binibigay ng Godhead. Mas matalino pa kaya tayo sa God? Nakapunta na tayo sa ibang planets. Hindi natin alam. Bilang na bilang ng Godhead yung buhok sa ulo natin. Okay? Bago tayo pinanganak, nakaplan na lahat ng bagay. Pero ano naman talaga. Sige, pagbigyan natin yung ibang tao kasi may freedom din sila eh. Independent daw sila. Matalino daw sila. Hindi nila alam, bago ka pa ipinanganak, yung kanununuan mo, alam na ng Godhead, yung plan niya sa'yo. So, ito yung nangyari. So, ngayon, dahil special si Joseph sa mata ni Potiphar, at saka alam niya walang kasalanan si Joseph, pero kailangang maproteksyonan si Joseph at saka mapunish siya for the sake sa may law kasi yung Egypt. So, yung ginawa, si Joseph, pinasok ni Potiphar sa kulungan ng mga matataas na klase ng mga tao. Doon siya, sa prisoner ng Pharaoh. Hindi siya nilagay sa ordinary na prisoner kasi mahal siya ni Potiphar. At alam ni Potiphar, yung mga tao within sa circle ng Pharaoh, malapit sa Diyos. Kaya nung nilagay niya si Joseph doon, alam ng jail guard, yung warden doon, na malapit din sa Diyos, na magaling na tao at mabait si Joseph. Kaya, ginawa siyang in charge doon sa prison house. Ganon yung mga taong malalapit sa Diyos. Pinipili nila yung mga taong malapit din sa Diyos na maging in charge sa mga tao. So, ngayon, iniingatan nila ng maayos. Kaya nga steward ang tawag sa kanila. Yung mga taong hindi nakakaintindi ng stewardship, binabaliwala nila yung plan ng Godhead. Itong tao na to, si Potiphar, at saka yung warden, alam nila yung plan ng Godhead. Kaya, nilagay nila si Joseph sa tamang place. Hindi lang basta-basta. Mga tao ngayon, dahil sa sobrang kitid ng pag-iisip, hindi pasensya sa mga tao makitid na mag-isip pa. Ito sa mga taong nagkukunwaring matalino pero makitid mag-isip. Hindi nila nakita yung value ng plans ng Godhead. Na yung mga taong may takot sa Diyos kahit na prostitute pa yan sila, kriminal o ano may yung tawag mo sa kanila, nilalagayan sila sa mga places sa kung saan bagay sila. Kasi may gift na binibigay yung Godhead sa kanila. Kaya nga, yun yung nangyari kay Joseph. Kaya nga, binless ulit yung kulungan. At saka yung mga tao doon, nag-guide silang ng maayos ni Joseph. Kaya lang yung ibang mga tao, mas matalino pa daw sila sa Diyos. Kaya nga, nagde-depend sila sa kapwa-tao nila. Pupunta sila sa mga government agencies na yung mga tao, wala naman takot sa Diyos. Nami-misuse yung talent na binigay ni God sa kanila. Instead na si God yung mag-decide kung ano yung future ng isang tao, ilagay mo sa kamay ng tao. Kasi matalino daw yung tao, fair daw yun. Yung kailangan po natin, hindi remedy po, solusyon. Yung ano talaga, yung pinaka solusyon po ng isang bagay. Hindi po yung basta mo lang i-patchwork yung isang bagay. Hindi po nagbibigay ng patchwork yung Godhead. Kung saan ka nababagay, diyan ka niya ilalagay. Ganon po yun. Kaya lang kasi matalino na tayo. Alam mo naman yung matalinong tao. Hindi mo nga maturuan yan eh. Tsaka yung mga matatalino dyan, hindi kayo bagay dito. Ang bagay lang dito, mga taong mga elementary yung pag-iisip. Yung mga alam nila, na kahit anong mangyari sa mundo natin, may plan pa rin yung God. Kahit anong nangyari sa iyo o sa ibang tao, may plan si God yan. Ganon yan. Ganon din yan sa Islam. Kaya lang, alam mo, na pulyot na minsan. Katulad ng marriage daw is political at saka economic, na wala namang sinabi si God na yung marriage, political at saka economic. Alam mo yung interpretation minsan ng tao, mas matalino pa sa Diyos. Na pakinggan mo lang naman kung anong sinasabi ng Diyos, nakukuha mo agad yung ibig niyang sabihin. Ganun naman talaga yung dogma. Yung doctrine na sinasabi. So ngayon, para ma-please yung wife niya, at saka yung law ng Egypt, ikinulong si Joseph, pero dahil alam nila na may purpose si God kay Joseph, nilagay si Joseph sa
place ako saan siya nababagay, na mas malapit siya sa mga taong naniniwala din sa Godhead. So ngayon, royal prison ang tawag dito. So ngayon, kahit na prison siya, mga believers yung in charge. So ang nangyari is, nagkaroon ng chance si Joseph na ma-reveal yung gift niya. Gift of prophecy. Ganon din si Master Christ. At ganon din yung mga disciples. Nagkaroon na ngayon ng gift of prophecy. Na akala nila namatay na ng mga Israelites. Nabuhay ulit yung gift of prophecy. Nung ikinulong si Joseph, nabuhay agad yung gift of prophecy. So ngayon, pumunta ngayon ito sa narinig ng Pharaoh. At saka doon, yung 7 years supposed to be, ito yung shadow, supposed to be 7 years yung gagawin na service ni Master Christ. Kasi si Joseph at saka si Master Christ, 30 yung edad nila na nagumpisa sila ng mission nila. Si Master Christ, 3 years lang, si Joseph, 7 years. Kulang ng 4 years si Master Christ. Pinatay siya agad. Alam ito ng mga high priest, naputol agad yung ni Master Christ sa 7 years niya. Ganon yan. So, pero okay lang. Kasi na-fulfill naman ang niya sa pamaraan ng disciples niya. So, ano sabi ni Joseph? I was made faithful in the land of my suffering. Kung saan pa nagtiis ako, pinahirapan ako. Ginawa ako ng Diyos na faithful. Ginamit niya ako. Ito yung suffering ng mga ibang tao bago sila mamatay. Na-realize nila later on, bago sila mamatay, naligaw sila ng landas. Instead na maisip nila na ginamit sila ng Godhead para sa ultimate purpose niya, hindi sila nagamit. Kaya nga may 5 suffering yung isang tao bago siya mamatay. Hindi na fulfill yung purpose ng buhay niya. Yun yung kinalulungkot ng ibang tao. Alam mo yung supposed to be, mag-forgive ka bago ka mamatay, namatay ka na lang, na hindi mo nga rin alam, namatay ka na pala, hindi ka naka-forgive. Instead na magbigay ka ng charity sa ibang tao, kagat-kagat mo pa yung pera mo, mamatay ka na. Alam mo yung ganon? Yun yung problema sa ibang tao. Bago sila mamatay, dapat na-correct nila mismo yung gagawin nila. Inamatay sila, hindi sila nakagawa ng kabutihan. Bago siyang ginawa nila, gumawa sila ng kabulastugan na kalokohan. Kahit anong sama ng tao, bago ka mamatay, kailangan mong i-forgive. Hindi mo nagawa-gawa. So, ibig sabihin, makademonyo talaga yung pag-iisip mo. Pero okay lang naman yan kasi freedom daw yan . Pag gumawa ka ng kasamaan, freedom din daw yan. Pero according sa definition ng Godhead, yung freedom po, mag-forgive ka, magkaroon ka ng peace of mind, at ma-practice mo yung agape. Ano yung agape? Perfect love. Perfect kindness. Hindi po yan, magiging vengeful ka, magiging hateful ka, titindi yung hatred mo, magiging eros, at saka maging porneia. Ang pagmamahal mo may kapalit na material things o pera. Hindi po yan. So, yun yung lesson ng story ni Joseph na pinakita ulit. Dinemonstrate ulit ni Master Christ ng mga sado. Lahat ng sado po, pare-pareho yung purpose nila. Bago ka mamatay, sana naman, mabago mo yung steps mo. Hindi yung lalala, kalalo. Mamatay ka na ng cancer, hindi mo pa ma-forgive yung mga tao, may kasalanan sa'yo. Alam mo yung ganon, ganon yan. Ito po yung lesson ng mga sado, before ka mamatay, mas mabuti, mas maaga. Mag-practice ka ng forgiveness, mercy, compassion, charity, perfect love, agape. Pag meron pong agape, ito yung purpose ng mga sado, yung mga rasika baktas, perfect love po, bago ka mamatay. Na-fulfill na po yung purpose ng buhay mo. Kasi yung perfect love, yun lang yung requirement para makabalik ka sa Garden of Eden o Paradise o Kingdom ni God. Ito yung promise ng Master Christ. Pag meron kang agape, ngayon na.
dadaling kanya sa paradise. Yan lang po mga mamshi beses, ladies na red, ating matanda at saka bata. Dapat natin mga handsome, tall, and dark na mga guys yan. Ito lang po yung meaning ng kwento ni Joseph. Yung kay Tamar at saka kay Judah, sa susunod na lang po yan. So, salamat po, I hope so may napulot kayo sa maikling pagmamarites natin sa buhay ni Joseph sa tulong din ni Maringkes. Salamat po at sa susunod pong muli. Thank you po. Sana sa mabuti lang po tayo. Bye-bye.